Hindi lahat ng lumilisan ay para tayo'y saktan. May mga taong lumilisan para sa ating kapakanan. Hey youth, ako nga pala si Kuya Pio at ito ang Youth Steps. Every Monday, magkakaroon tayo ng tambay para sa ating pagsasabuhay ng ating pagninilay last Sunday. Bakit kailangang umalis ng mga magulang at mga ibang bansa? Diba para sa kanilang mga anak? Bakit kinailangang iwan ka ng jowa mo? Baka kasi nagiging toxic na yung relasyon nyo. Bakit kinailangang mang-ghost ng ka-talking stage mo? Baka kasi may mas better na para sa'yo. Bakit nga ba kinailangang umalis ng Panginoon? Hindi ba mas maganda na nandun siya bilang patunay na siya'y muling nabuhay at hindi na kailangan ng patotoo ng isang tao o ng mga apostol o ng mga tagasunod niya? Kinailangang lumisan ng ating Panginoon upang ang mga apostol, ang mga disipulo ay matuto. Siya ay lumisan upang tayo mismo na mga naniniwala sa Kanya ang maging tagapagpatotoo. Ang buhay natin bilang mga Kristiyano, ang patotoo na si Kristo ay muling nabuhay. Narinig nyo na ba yung katagang, hindi mo malalaman ang tunay na halaga ng isang tao kung hindi siya mawawala sa'yo? Marahil, kinailangan mawala sa piling natin ang ating Panginoon upang mas asamin natin na makapiling siya sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Kasi baka kapag hindi siya umalis, masasanay tayong nandyan siya. Lord, gutom na kami, pengi kaming tinapay, magparami ka ulit ng isda at saka tinapay. Lord, bigyan nyo naman akong iPhone, pang online class lang. O kaya, Lord, nasaktan kami, Lord, dito ka na lang. Hindi na natin nabibigyan ng tamang paggalang kasi nasanay na tayo sa presensya niya. Di ba meron tayong mga kaibigan na parang gusto natin kasama araw-araw, no? Pero nung nagkaroon ng pagkakataon na araw-araw mo na nakakasama, parang, ano ba yan? Nakakasawa na, mukha mo na naman. Baka ganun kasi yung maging pakiramdam at attitude natin towards God, na dahil lagi natin siya nakikita at nakakasama, nawawala na yung kanyang halaga. Kahit nga yung mga tagapaglingkod natin, kahit na tayo mga leader kabataan, hindi ba? Madalas, nakakalimutan natin ang tunay na halaga. Linggo-linggo na lamang na tayo'y nagsisimba, pero nakakalimutan natin yung tama, akma, at nararapat na paggalang sa Eucharistia. Dumadaan sa harapan ng altar, hindi man lang nagbabaw bilang pagbibigay galang. Kung kumain o tumanggap sa komunyon, parang kumakain ng Cheetos. Sa loob ng sanktuaryo, kung makapaglakad, para mo naglalakad sa parke. Kung ito palang mga bagay na iniwan sa atin ng Panginoon ay hindi na natin nabibigyan ng halaga, ano pa yung tunay na presensya niya? Ang Panginoon ay tunay na naroon sa banal na sakramento, sa anyo ng alak at tinapay, ngunit hindi pa natin nabibigay yung tamang paggalang, pagmamahal sa kanyang presensya. At hindi lang ito yung pinapaalala sa atin ng Ascension. Bakit kinailangan umalis ng Panginoon? Upang ang mga apostol ay matutong mamuno. Passing the baton. Hindi naman tayo bigla na lang iniwan ni Jesus. Inihanda niya ang mga apostol sa pagbibigay ng susi, pagbibigay ng authority kay Peter, sa pagpapaalala kay Juan na siya ang minamahal na alagad at sa kanya inihabilin ang mahal na ina. At ngayon, siya'y aakyat sa kalangitan, naghabilin muli siya, bautismuhan o binyagan ang lahat ng mga bansa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Muli, binibigyan ng authority ang apostles, passing the baton. Ito ay pagpapaalala na kahit na tayo ang leader ngayon, darating at darating ang panahon na tayo ay lilisan din, aalis sa ministry na ito. Kaya nga ito God's ministry, not me ministry. Hindi ito nakasentro sa atin.
Kaya sana bilang mga leader kabataan, kung ikaw 10 taon ka na sa paglilingkod, 20 taon, 15 taon, nakaka-proud, di ba, na matagal na tayo sa ministry. Pero ang hindi nakaka-proud, na matagal na tayo dito, pero wala pa tayong nahuhubog na papalit sa ating leader kabataan. Ang Ascension ay isang paalala sa atin na bilang mga leader, kailangan nating lumisan upang ang mga kabataan ay matuto na sila mismo ay lumago. At tayo rin, lumago tayo. Humakbang sa panibagong misteryo, humakbang sa panibagong paglilingkod. At hayaan ang paglilingkod na lumago sa mga bago, new blood. Hindi tayo lilisan basta-basta, kundi ihahanda natin sila. Katulad kung paano inihanda ng Panginoon si Pedro, si Juan at iba pang mga apostol sa kanyang paglisan. Nawa, ang ating mga kapwa kabataan, ang ating kapwa mga lingkod ay atin ding hubugin, sanayin at ihanda sa panahon na tayo ay kailangan ng umalis sa ating posisyon. Yun ang tunay na pagiging leader. Pamumuno at handang pag-alis upang iba naman ang mamuno para sa ikalalago ng ating sarili, ng ating mga kapwa kabataan at ng ating ministeryo. Ipinapaalala ng Panginoon sa Ascension Sunday na ito ng isang leader kabataan ay hindi pang habang buhay sa kanyang posisyon. Kaya ikaw, kung ang tagal mo na sa ministry at wala pang nakahandang papalit sa'yo at wala ka pang hinihubog na papalit sa'yo, mag-isip-isip ka na, tama pa ba ang iyong paglilingkod? Tama pa ba ang intensyon mo sa pananatili sa ministry? Baka hindi na ito ministry of God. Baka ito ay nagiging ministry. Ikaw na ang sentro ng iyong paglilingkod. Huwag ipilit ang ating dating estilo ng pamumuno. Hayaan mo sila na matuto, ngunit manatili ka na nakagabay. Lagi nating naririnig ang sakit maiwan. Pero hindi ba't masakit ding lumisan? Lalo na kung ito ay hindi lang naman para sa ating sarili, kung hindi para sa mga taong iiwan din natin. Yung mga pagkakataong kailangan nating umalis para sa ating paglago at para hindi na tayo makasakit ng iba. At gayon din para sa paglago nila. Masakit pero nararapat. Iyon ang pagmamahal. Pag-iwan hindi para masaktan. Pag-iwan dahil ikaw ay tunay na nagmamahal.